panali among the working group. Ang HOMNET ay isang koalisyon ng mga organisasyon. 23 organisasyon ang bumubuo ng HOMNET Philippines. Ito ay mula sa iba't ibang organisasyon mula sa Luzon, Visayas, at Mindanao. Ang pagkaraniwan na inoorganisa ng HOMNET ay mga manggagawang informal o mga home-based worker na tinatawag natin. Karaniwan sa kanila ay mga kababaihan. Dito sa Pilipinas, kinikilala ang mga manggagawang informal bilang mga manggagawa rin sa bahay. Subalit ang karapatan nila ay hindi kinikilala o parang naiisang tabi. Kaya ang nangyayari, ito yung isa sa mga advokasya ng HOMNET na ipaliwanag o ilabi ang batas para sa mga manggagawang informal. Noon niyang Mayo 6, pangalawang taon ng pagdiriwang ng araw ng mga manggagawang informal, at ito ay ginanap sa Bonifacio Hall sa UP Soler. Karamihan ng mga umattend dito ay nanggaling sa iba't ibang panig ng ating bansa. At ang mga panauhing pandangal naman ay nanggaling sa iba't ibang ahensya na kaugnay ng HOMNET Philippines. Ang HOMNET Philippines ay nagkaroon ng isang koalisyon dahil sa ang tinutuntungan nitong layunin ay upang maisulong ang mga karapatan ng mga formal sector na nagtatrabaho na walang benepisyo na makukuha mula sa ating gobyerno. Una, gustong makita ng HOMNET Philippines na ang mga manggagawa sa formal at hindi formal na mga gawain ay magkaroon ng iisang tunguhin tungo sa isang makataong panuntunan batas na sasaklaw sa kanilang karapatan. Ang una naming nakita rito para maisulong ang mga batas na ganito ay ang paglalabi o paghahanap ng mga kakampi mula sa mababang kapulungan hanggang sa Senado upang makatulong sa pagsisiguro na maipasa ang batas ng Magna Carta for the Informal Economy. Nais ko lang pong idagdag na bilang dating pinuno ng committee ng karapatan pantao dito sa Kongreso, napakahalaga po sa akin na bigyang karampatang respeto ang bawat isa, lalo-lalo na ang tinatawag nating mga taong isang kahig, isang tuka, upang sila ay matiwasay na makapagtrabaho dito sa ating bansa. Sana ng Presidente to para diba, para ma-certified na talagang urgent para talagang matapos na po natin itong benepisyo ng karamihan sa ating narito. Sa aming sinagawang mga dialogue ukol dito ay nakabuo kami ng isang grupo na kung tawagin ay Magkaisa. Sa pagbuo ng Magkaisa, dito ay nagkaroon ng mga series ng pag-review doon sa mga batas. Dito tinutukoy yung mga batas para sa lahat. Tinutukoy dito yung para sa mga social securities ng lahat ng mga manggagawang informal. Dahil dito ay nabuo o naisulong at sa kasalukuyan ay naisumite na ang batas na tinatawag natin na Magna Carta for the Informal. Ako'y naglalako maghapon, suot-suot pang butas. At dito, ang bawat isa at bawat isang organisasyon ay nagkaroon ng mga pagpapalagay o mga saloobin nila ukol doon sa batas. Dito ay binuo yung pakahulugan nila mismo doon sa batas na sinasabi natin. Nariyan yung mga jobs for all, na kung saan ang lahat ng mga manggagawa ay isa't isa ay nagkaroon ng mga opinion at ito ay kanilang isinulat sa lahat ng mga
kahulugan ng batas na ito. Dito ay naipaliwanag nila kung ano ang gusto nilang layunin para dito sa tinukoy na batas na Magna Carta. Ang bawat isa ay nagkaroon ng kani-kanyang opinyon upang bigyan ng buhay ang batas. Dito ay nakita natin na ang mga manggagawang informal ay mayroong mga kani-kanyang pakahulugan ukol doon sa mga nilalaman ng batas. Mahalagang provision ng MACRI sa kasalukuyan na kung saan ay isa po dito ay social protection ay nagbabanggit po ito ng patrabaho para sa lahat. Jobs for all, social security for all, healthcare for all, education and skills for all, basic services for all, social assistance to na sa mga nangailangan, hustisya para sa lahat, at voice for all. So ito po yung mahalagang provision na nasa loob po ng Magna Carta. Mahalaga tong informal sector ito kasi yung lahat ng mga informal sector na nagsasama-sama, lahat na